Unang araw ng trabaho ng isang mahirap na binata, natuklasan niyang ang malamig na babaeng CEO ng kumpanya ay ang inosenteng babaeng nakilala niya sa ibang bansa. Ang napakalaking pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay ang dahilan kung bakit gusto niyang tumakas. Pero dahil sa trabahong pinaghirapan niyang makuha, nagtiwala pa rin siya at pumasok sa bagong kumpanya. Sa pagtitipon ng mga bagong empleyado, agad siyang nakilala ng babaeng CEO. Nakatitig si Ziyu Xian sa kanya. Bigla na lang siyang tumigil sa pagsasalita sa assembly. Mula sa mga empleyado, mga matang puno ng kuryosidad ang sumalubong sa kanya. Nadama niya ang mga titig ng lahat. Ikinahina ng loob ni Shenhe. Ngumiti na lang siya at tumango bilang sagot. May iniisip na ngumiti si Ziyu Xian. Kaya pala, kakatapos lang ni Ziyu Xian na ayusin ang paghihiwalay niya sa dating asawa. Agad siyang nagpunta sa ibang bansa para sa bago niyang hotel business. Sobrang stress kaya hindi siya makatulog. Kaya uminom siya ng gamot pampatulog. Ngunit nag-iisa siyang pumunta sa may pader. At halos makatulog na siya roon. Sa gitna ng panganib, biglang may gwapong lalaking sumalaw sa kanya. Ganito lang. Nakatulog si Suyun sa balikat niya. Ngunit tahimik na nahulog ang kanyang mga high heels. Sa totoo lang, hindi ito ang unang pagkikita nilang dalawa. Kanina, nagkuha si Jinhyuk ng litrato ng tanawin sa gilid ng daan. Si Suyun ay napansin ni Jinhyuk. Hinangin ng hangin sa dalampasigan ang kanyang buhok. Nakapagbigay ito ng isang mature at magandang aura. Sino kaya ang hindi mai-inlove? At malalim na rin itong nailimbag sa puso ni Jinhyuk. Si Soohyun ay nakaunan kay Jinhyuk at natulog hanggang paglubog ng araw. Nang magising siya, naalala niya ang gwapong lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking sumayaw kanina sa labas ng bintana kasama ang batang babae. Ang masayahing lalaki. Pagkagising niya, naramdaman ni Ziyu Xian na masyadong malapit na sila sa isa't isa. Agad siyang lumayo, pero agad din siyang naakit ng magandang paglubog ng araw. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Malecon. Kailangang may kasamang musika ito, para maramdaman mo ang 200% na saya. Ang malambing at magandang himig, kasama ang napakagandang paglubog ng araw. Pinaalala nito kay Ziyu Xian ang kanyang malungkot na nakaraan. Ang mahigpit na pagpapalaki sa kanya noong bata pa siya. Ang pag-aasawa hanggang sa paghihiwalay. Hanggang sa pagtatayo niya ng sarili niyang negosyo. Isa-isa na naman ang paglitaw ng kanyang mga malulungkot na alaala sa kanyang isipan. Pinagmamalaki ng lahat ang kanyang mayamang pamumuhay. Ngunit alam na alam niya, hindi ito ang buhay na gusto niya. Hindi siya kailanman naging masaya. Habang nalilibang si Ziyu Xian sa ganda ng tanawin, bumaba si Shenhe para tulungan siyang pulutin ang sapatos niya. Nang akmang magpapalam na si Shenhe, pinigilan siya ni Ziyu Xian. May pera ka ba? Magkano ang kailangan? Presyo lang ng isang bote ng beer. Sa ganitong sitwasyon, beer pa ang iniisip mo. Ang cute mo. Unang beses tong may pumuri sa kanya na cute. Nakabili na si Jinhyuk ng alak. Nagkwentuhan silang dalawa. At balak nang ihatid si Soohayan pauwi. Pero napasok pala ang paa ni Soohayan. At malayo pa ang bababaan. Sumagot si Shenhe na maglakad na lang silang nakayapak, para mabigyan niya ng lakas ng loob si Ziyu Xian. Hinubad din niya ang sapatos niya. At sinamahan si Ziyu Xian sa pagbaba. Pagdating sa night market, binilhan siya ni Shenhe ng tsinelas. Pagkatapos ay isinama niya itong sumayaw. Naramdaman ni Ziyu Xian ang kakaibang alindog ni Shenhe. Ang tagal na niyang hindi nakaranas ng ganito kalaking gan ng loob. Ang araw na ito, kasama si Jinhyuk, marahil ang pinakamasayang araw sa buhay ni Soohyun. Ang ngiti niya ngayon ay napakaganda at nakakaakit. Bago sila maghiwalay, nag-alok si Soohyun na magpalitan sila ng contact information. Para ma-compensate siya nito pag uwi na niya sa bansa para sa tulong nito ngayong araw. Pero tumanggi si Jinhyuk, para hindi magsisi sa huli. Nag-usap sila ni Soohyun na mag-aagahan siya bukas. Bilang pasasalamat sa lahat, ngunit biglang may inasikaso si Soohyun sa kumpanya, kaya hindi sila natuloy. Nalungkot si Jinhyuk, mag-aayos na siyang umuwi. Iniisip niya na baka hindi na sila magkita ulit. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Soohyun sa airport. Ang tadhana nga naman, kay bilis magbago.
Para magpasalamat kay Jin Hyuk sa pag-aalaga, gusto siyang i-upgrade ni Soo Hyun sa first class. Pero tinanggihan ito ni Jin Hyuk. Gumugol ako ng mahigit 1 buwan sa paggawa ng itinerary ng aming paglalakbay. At dahil dyan, tinatapos ko ito ng may kaligayahan. Ang huling paglalakbay ko sa aking mga 20s. Sumakay ng 17 oras na ekonomiya pauwi ng bansa, kahit napakahirap. Pero bahagi rin ito ng aking paglalakbay. Ang backpack trip na hindi pa tapos. Gusto ko lang sundin ang plano ko hanggang sa huli. Tapos maghihiwalay na kaming dalawa. Pagkatapos ng kombensyon, muli niyang nakasalubong sina Soo Hyun at ang mga empleyado. Bahagya lang siyang tumango rito at dali-daling umalis. Medyo nalungkot si Jin Hyuk pagbalik sa opisina. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ganoon katahimik ang loob ni Soo Hyun. Kuryoso siya kung bakit nagtatrabaho sa kumpanya si Jin Hyuk. Pagkatapos, pinakuha niya sa sekretarya ang mga datos ng mga bagong empleyado ngayong taon. Ang bata pa pala ng 29. Habang tinitingnan ng resume ni Jin Hyuk, naalala niya ang masasayang sandali nila sa Cuba. Napangiti si Soo Hyun dahil sa kakaibang saya. Nakasulat din sa resume na, malapit sa bahay niya ang isang amusement park. Tuwing naguguluhan siya o nalulungkot, doon siya naghahanap ng kapayapaan at ginhawa. Pauwi na si Ziyu Sian galing sa trabaho. Bigla niyang tinanong ang driver kung saan ang amusement park na sinabi ni Shenhee. Sinasabi niyang ayaw niya, pero ang totoo'y gusto niya. Sa huli, pumunta pa rin si Ziyu Sian sa amusement park. Mag-isa siyang nagduyan. Di niya inaasahan na nakita siya ni Shenhee na kakauwi lang galing trabaho. Nakita ang pamilyar na likuran. Nagulat ito at tinawag siyang president. Lumingon si Ziyu Sian. Nagkatinginan silang dalawa. Naisip ni Ziyu Sian, nakakahiya ito. Tumakbo si Jin Hyuk papalapit. Saglit na naging napaka-awkward ng sitwasyon. Pero babae nga naman. Lagi namang may mga dahilan para maipaliwanag ang lahat. Nakita ko si Kim Jin Hyuk sa self-introduction letter ng bagong empleyado. Hindi ko nakita ang pangalan mo sa introduction. Napaka-impact sa akin ng kwento. Kaya naman, pinanood ko. Dahil sa kuryosidad, hindi ako makatulog. Nagkaroon ng dagdag na layer ang relasyon nilang dalawa bilang mga empleyado. Nawala na ang dating gun at saya nila noong nasa Cuba pa sila. Sa huli, nagkaroon din ng lakas ng loob si Jin Hyuk na sabihin ang nasa puso niya. Hindi rin niya inaasahan na makikilala kanya sa ibang bansa. Ang CEO pala mismo ng kumpanya niya. Ayaw niyang masira ang magandang alaala. Pero akala ay may pakana pala. Pero naniniwala naman si Soo Hyun na hindi siya ganoon. Nang akmang aalis na si Soo Hyun, tinawag siya ni Jin Hyuk. Sabi niya, noong nasa Cuba siya, marami siyang kuha ng litrato ni Suyen. Gusto niyang ipakita kay Suyen ang magagandang alaalang iyon. Dahil sa pagmamadali ni Jin Hyuk, hindi niya namalayang nahawakan na niya ang kamay ni Suyen. Nang makarealize na niya, doon lang napagtanto ni Jin Hyuk ang pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay. Dali-dali siyang nag-sorry at nagpaliwanag, na nalilibang pa rin siya sa magagandang alaala nila sa Cuba. Sandaling nakalimutan ang pagkakaiba ng aming estado sa buhay. Hindi ko inaasahan na ngumiti si Suyon, at tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Nang matapos ni Suyon basahin ang litrato, muli niyang tinanong, may pera ka ba? Dahil hindi ito pwedeng bayaran gamit ang card ang makina. Gusto kasing maglaro ni Suyon sa claw machine. Dahil hindi pa siya nakakapaglaro ng claw machine. Gusto ni Shenhee na ipakita ang kanyang galing. Pero ang mga nagyayabang, sila rin ang napapakabigla. Sunod-sunod niyang sinubukan pero hindi niya nakuha. Pero hindi inaasahan na si Ziyu Sian ay isang subok pa lang, nakuha na agad. Ang hangin ay napuno ng amoy ng pag-ibig. Ang unang nakuha ng magandang babae, para sa'yo na lang to bilang alaala. Ngunit ang eksena ay nasaksihan ng isang taong nanunood lang. Pag-uwi ni Soo Hyun sa bahay, nakita niya ang mga damit na suot niya sa Cuba. Kinuha niya ulit ang tsinelas na regalo ni Jin Hyuk, at napangiti na naman siya. Pagkatapos ay inilagay niya ang tsinelas sa kanyang aparador. Napakahalata nito sa gitna ng maraming high heels. Sa kabilang banda,
Nakatingin din si Shenhee sa manika at sapatos na pang high heels. May matamis na ngiti sa labi. Nag-organisa ang kumpanya ng isang salo-salo para sa pagtanggap sa kanya, bilang pagbati sa kanyang pagpasok sa trabaho. Ngunit siya ang bida ngayong gabi. Nakainom siya ng sobra sa party. Bago umuwi, ang lasing na mga kasamahan niya. Tapos ay kumuha pa ako ng isang dakot na tuyo para sa kanya pauwi. Pagkatapos ay nag-iisa siyang naglakad papunta sa sakayan ng bus. At nakita siya ni Suyon na pauwi na galing sa trabaho. Akala ni Suyon ay hindi na niya ito pakikialaman at umalis na siya gamit ang kanyang sasakyan. Pero biglang umulan ng malakas. Sa huli, hindi pa rin siya mapakali. Kaya bumalik siya gamit ang kanyang sasakyan para sunduin siya. At ihahatid na niya ito pauwi. Madalas na mahiyain si Shenhee. Pero hindi naman siya tumanggi. Pagkasakay sa sasakyan, nawala ang dati niyang pagiging mahiyain. Ang gwapong kulay gray, alam mo ba yung gray? Ito namang isa ay navy blue. Siyempre, pareho silang bagay na bagay sa akin. Ang lalaki dapat ay may suot na suit. Pinatawan niya ang makapangyarihang babaeng presidente. Nakarating na sila sa tapat ng bahay ni na Shenhee. Ngunit hindi siya agad bumaba ng sasakyan. May naisip siya. Naisip niya na baka antukin si Ziyu Xian sa pagmamaneho pauwi. May kinuha siyang tuyo sa bulsa. Parang umuya si Ziyu Xian habang pauwi. Para hindi siya antukin. Huwag. Huwag na ninyong ilagay dito. Kakainin ko na lang ito sa pag-uwi ko. Dito na lang. Madumi daw. Hindi ko lang kasi masyadong gusto ang pusit. Sa akin na lang, kakainin ko. Sandali lang. Diretso ko na kayang isusubo sa inyo. Ah. Nang sa wakas ay nagtagumpay si Jin Hyuk, bumaba na rin siya sa sasakyan. Sa pag-uwi, hindi naman nagalit si Soo Hyun. Sa halip, lalo pa siyang natawa. Nakakatuwa raw. Pagkagising kinabukasan, naalala ni Jin Hyuk ang ginawa niya kagabi. Parang hindi makapaniwala. Nakaupo lang nang wala sa sarili sa buong umaga sa opisina. Kaya nga pala, ang kinatatakutan ay nangyari nga. Tinawag pa rin ako ng CEO para sa isang pribadong pag-uusap. Kinakabahan si Shenhee habang papunta sa opisina. Kinabukasan pagkatapos uminom ng alak, ang pinakaayaw ko ay yung may magpapaalala sa'yo ng mga ginawa mo kagabi. At ang taong yon ay ang boss pa ng CEO. Jin Hyuk, pinainom mo ako ng pusit na hindi ko alam kung saan galing. Binibigyan naman kita ng gamot pang hangover na gawa sa mga halamang gamot dito sa bansa. Kaya naging magkaibigan tayo, di ba? Yung suit na to, yung kulay gray na sinasabi mo, di ba? Bagay na bagay sa'yo, Jin Hyuk, kahit ano pang isuot mo. Parang nasisiyahan si Soo Hyun na inaasar si Jin Hyuk, nang mag-i-apologize na sana si Jin Hyuk sa kanya. Sabi ni Soo Hyun, hindi na kailangan. Kung nakukonsensya ka naman, pagbigyan mo siya sa isang hiling, isama mo siyang kumain ng ramen. Nang araw na iyon, pumunta si Suyon sa bahay ni Jin Hyuk para sunduin siya. At sa sasakyan, hindi niya napigil ang kulitin si Jin Hyuk. Pagdating sa ramen house, si Suyon ay nakabalot ng maayos. Tapos na ang ramen. Hindi pa rin nakalimutan ni Shenhee na ipagmalaki ang kanyang galing. At ipinakita na naman niya kay Ziyu Xian ang kanyang husay sa pagkain ng ramen. Kumain sila ng ramen habang masayang nagtatawanan. Pagdating sa tapat ng bahay ni na Jinhee, isinulat ni Shenhee ang kanyang numero sa kanyang kamay, at kinuhanan ito ng litrato gamit ang cellphone ni Ziyu Xian. Ito ang numero ko. Ang ibig sabihin ng number na ibinigay ko ay baka makaramdam ka ng pag-aalala. Pero sira-sira naman ang number ko. Okay lang. Ang awkward naman ng sitwasyon ngayon. Kung hindi ito pag-iibigan, ano pa ba to? Pero nakuhanan pala sila ng litrato habang kumakain ng ramen. Trending pa nga. Nagchichismisan ang mga empleyado ng kumpanya. Dumiretso pa ang dating biyenan sa kumpanya. Bilang dating asawa ng isa sa mga pinakamayamang tao sa Korea. Kahit hiwalay na si Soo Hyun, ay inuutusan pa rin ng dating biyenan na dumalo sa mahahalagang okasyon ng pamilya ng kanyang dating asawa. At hindi dapat magkaroon ng anumang iskandalo na makakasama sa kanilang angkan. Sa ganitong pang-aapi,
Si Soo-hyun ay napilitang pumirma na lamang, at paulit-ulit na kinukulit ni dating biyenan si Soo-hyun. Ang masasabi lang ni Zio Sian, hindi na siya ang manugang sa kanilang pamilya, wala na siyang karapatang makialam sa buhay niya. Ngunit bilang miyembro ng isang pamilyang mayamang negosyante, hindi ganoon kadali ang pagsuko, pagtatanong hanggang sa, dapat mong malaman kung paano nakarating sa kanyang posisyon ngayon ng iyong ama. Akala mo ba pagkatapos ng diborsyo, kaya ba agad matatapos ang koneksyon ng dalawang pamilya? Kumuha pa nga siya ng isang mataas na opisyal sa hotel na pag-aari ni Zio Sian. Gamit ang posisyon ng presidente bilang pang-akit, nagsabuatan para mapaalis si Zio Sian sa pagiging presidente, para maibalik siya sa dati niyang pagiging asawa na sunod sa niren sa kanya. At habang nag-iisip pa si Zio Sian, dumating naman ang kanyang sariling ina sa kumpanya para hanapin siya, at sinabing naayos na niya ang lahat para sa kanya. Basta humingi na lang ng tawad si Soo-hyun sa dating asawa niya, tapos na ang lahat, kasi gusto ng mayamang biyenan niya na magkabalikan sila ng anak niya. Kaya naman, hinanap niya ang nanay ni Soo-hyun. At walang pag-aalinlang ang nagbanta, kung mawawala ang suporta ng pamilya nila, mawawala na rin ang posisyon ng tatay ni Soo-hyun. Dahil naapektuhan na ang buhay niya dahil sa nangyari. Kahit ayaw niya, pero wala na akong nagawa kundi hanapin ang dating asawa ko.